Sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Sa Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang kumpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas. Sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagan. Sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Sa Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas. Sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Sa Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang kumpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas. Sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day everybody! Welcome to Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Isa na namang Friday evening dito sa Pilipinas to your places all over the world. Kamusta po kayo mga Kasamba Pilipinas family? At tayo na naman ay nagsama-sama ngayong gabing ito to have, of course, our fellowship every Friday and to join us together in worship. So, kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga linggo so far? And it's already February. What date is today? 13. Ngayon. So, kamusta po kayo? At i-comment nyo na ang inyong mga, if you have any testimonies that the Lord has given you this week, you can put it and comment it in the comment section below. Ayan. Alright, and tayo ngayon ay nandirito na, of course, before anything else, before we proceed with our program for tonight, babati na muna sa atin si Dad Elmer.
Ayan. Magandang hapon mga kasamba Pilipinas. Muli ay isa na namang live worship ang ating live session ng programa natin Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Ang patuloy nating isasagawa bilang ating contribution sa patuloy nating pakikibaka upang maibaba ang kaganapan ng panawagan na meron ng ating bayang Pilipinas. Kaya tayo ay lahat ay excited at alam natin na may nangyayari sa lahat ng mga sinasagawa ng mga tunay na mananamba sapagkat in true worship, we are manifesting the life of Christ. Through worship, manifest the life of Christ. Kaya naman alam natin that we are offering our bodies and letting the Christ in us use our bodily forms so that in everything that we are doing, as long as we are having established mentality that it is Christ who is using our bodily forms, we know that things are being divinely done because in true worship, things are being divinely done. Kaya naman marami na naman ang mga bagay na mangyayari at laging may nangyayari sa tunay na pagsamba. Kaya alam natin mga kasamba Pilipinas, sama-sama naman natin na pagtutulong-tulungan. Tayo ay salamat sa inyong pakikiambag, pakikitoka sa amin dito sa ating Samba Pilipinas online station sa ating programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas sapagkat dito sa Samba Pilipinas naniniwala tayo na mayroong galaw ang Diyos sa ating bayan at ang galaw na ito ng Panginoon ay hindi maaawat, hindi ito mapipigil. Pupunuin ito ang buong daigdig. Amen and amen. And of course, may mga kasama na tayo dito sa comment section. Ayan, basahin natin lahat. Si Eileen Manalo, unang-una na dyan. Blessed day po, hashtag Samba Pilipinas. Si Deborah Dampitan. Great day po, Samba Pilipinas. Si Ate Tess Agliam. Great day po, Samba Pilipinas. Si Pastor Anay Malu. Magpantay. Hello mga kasamba Pilipinas. Si Nicola Bayan. Blessed day po, hashtag Samba Pilipinas. Si Ate Maylin Kim. Kailan ba uwi si Ate May? Tomorrow? Ayan, nasa Pilipinas si Ate Maylin. And pauwi na rin siya ng South Korea. Great day po, Samba Pilipinas. Nasa airport na yata sila. And safe flight, Ate Maylin Safe and family. travel. And we'll see you soon in South Korea. Ayan, great day po, hashtag Samba Pilipinas. Sabi ni Kuya Arnold Belina at nanonood din for such a long time na hindi siya nakasama dito. Andito ngayon si Yuan sa Turno Collado sa comment section natin. Ayan, nandyan po si Yuan yan. Ayan, si Kuya Boyd Cruz. Great day po, Samba Pilipinas. Si Tito Raymond Dampitan, blessed day po mga kasamba Pilipinas. Si Ate Virginia Torres, pinagpalang araw po mga kasamba Pilipinas. Si Pastora Nay Cecil Collado, great day Samba Pilipinas. Buhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Hallelujah, di pa awat, di pa pipigil, sabi ni Pastora Nay Cecil. Amen. Ayan, si Tay Elnar Magpantay, great day po Dad Ma'am with Samba Pilipinas. Power po, sabi ni Tay Elnar. Safe travels po, sabi ni Eileen. And that's for Ate Maylin and family. Ayan. And of course, bagong-bagong pasok lang si Tita Cecil Gasingan Santa Rita. Hello po sa inyo. Good evening po sa inyo. Gandang gabi. Magandang gabi po. Alright. Marami na tayong kasama. It's already Ano kanino sabi mo kanina? Feb 13. February 13 for today. And tomorrow, of course, ay marami mag-celebrate. Of course, it's in the world Valentine's Day. But for us, it's Agape Day. And meron pa tayong isang sineselebrate doon, ang Arcos Day tomorrow. So, Yes. happy birthday, Arco Boy. Birthday na ni Ayan, Arco tomorrow. He is already kanyang 3. invitation to party. Ayun pala, tawa siya. Ayan o, Arcos birthday tomorrow. Third birthday. Third birthday. Talagang punong-puno ng pagpapala. We celebrate the life of Arco Boy because we know that the life of Christ is manifesting through His bodily forms because He belongs to the community of those who are true worshipers. At alam natin that the Lord God is raising him up to be one of those who will really manifest the life of Christ. Kaya blessed, happy birthday, Arco Boy. Ayan, araw-araw kinakantahan niya, pinapractice. Kasi nagmana siya sa akin nung bata ako, pag kinakantahan ako ng happy birthday, naiiyak ako. So, si Arco medyo ganun din, kaya araw-araw namin siya pinapractice para hindi siya umiyak. Bukas, ayan,
Blessed day po tayo, Bishop Elmer Nay Malu and Samba Pilipinas family. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa buhay niyong lahat, sabi pala ni Tita Cecil. Ayan, amen and Dasingan, amen Santa for Rita. that. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa ating lahat. At tayo sa komunidad na meron tayo sa group of churches na ating kinabibilangan, ang New Nation, ang Bagong Bayan, tayo ay aktibong nakikilahok sa kabuuan ng kanyang simbahan sa buong Pilipinas, in particular sapagkat we are contributing, we are participating to what the Lord God is doing, even as the Lord is continuously building up an atmosphere of His move upon our beloved nation in fulfilling what He has spoken through the mouths of mighty men and women, na kung saan glorious words are spoken of our beloved nation. Kaya naman anak, hindi pa tayo nakakasigaw. 1, 2, 3, Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Ayan, great day po, Samba Pilipinas. Sabi ni Tita Maris at ni Pastor Tay Elnar, amen and amen po. Thank you po, Tay Elmer, Nay Malu, Tay Mark, Ate Micah, Ate Yuan, Kuya Cody. Salamat po sa mga tatays, nanays, kuyas, ates, and all Magpantay Tribe family. We love you po and we will miss you all. See you soon, sabi ni Ate Maylene. See you soon. Medyo na-miss natin si Andy. Hindi natin siya na-meet dito sa Pilipinas. Pero some of our family members and spiritual family, especially ang kanilang direct father na si Pastor Tay Alan, ay nagkaroon naman sila ng bonding. Kaya we believe na kahit papaano ay naramdaman tayo ni Andy at babawi na lang tayo at sa grasya ng Panginoon this year ay makabalik tayong lahat sa South Korea upang celebrate din natin ang ika-10 anibersaryo. Sa South Korea pinanganak ang Samba Pilipinas at talagang importanteng year itong 2026 sapagkat ito ang ika-10 taon ng Samba Pilipinas, September 11. Kaya tayo ay naniniwala sa grasya ng Diyos. Bibit-bitin natin ang ating mga leaders ng Samba Pilipinas doon sa South Korea. By the grace of God ay yung mga connections divine connections na binigay sa atin ng Lord doon ay makapagdaos tayo ng himigsikan, stories of our God-given songs concert. Yan. Ayan. So kaabang-abang po yan this year ang ating pagbabalik natin sa South Korea. Of course, we're very excited to see the fruits of our labor na mga pinagagawa natin for Samba Pilipinas events, doon sa South Korea. Nakaikot of course, tayo anak, doon. makikigalak din tayo sa mga nag-host sa atin doon. Of course, ang iyong Doc Chris Ulsame, kanyang church na hinost ang event natin ng Samba Pilipinas. Of course, si Doc Ariel Bernardo ng DICM, hinost din niya tayo. At ang dami nilang tagumpay ngayon na nangyayari sa kanilang pamilya, sa kanilang ministeryo, at tayo ay makikigalak. Nagkakaroon talaga ng imprenta, isang kagalakan na tayo ay naging bahagi, ang Samba Pilipinas ay naging bahagi ng kanilang pagsisimula sa kanilang sinasagawang ambag at toka ng kanilang ministry sa lugar ng South Korea. Amen and amen. So, we're very excited. Ayan, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas, sabi ni Tay Elnar at si Ate Tez Minorca. Great day po, Samba Pilipinas. Kasama rin natin si Ate Suzette. Si Ma'am Suzette. Si Ma'am Suzette, ng Aurora. At one of these days, by the grace of God, sa mga dates na ating tinatarget this year, na magkaroon tayo ng mga himigsikan sa mga lugar, na makabalik tayo sa mga open doors na nag-host sa atin sa Samba Pilipinas. Isa ang Aurora diyan, Kaya we are praying to God na mabitbit natin ang Samba Pilipinas presents Himigsikan, Stories of Our God-Given Song Concert. Ayan. So, Aurora.
Ayan, ay makakabalik din tayo sa oras. Amen po, sabi naman ni Ate Maylin Kim. And we're going to sing our first song for tonight. But before that, mag-hi muna sa atin si Yuan. Ate Yuan. Great day po sa ating lahat. Join us po this afternoon, this Friday evening pala, in worship and fellowship. Ayan, our first song for tonight. Ayan, isang very familiar song to all of us. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpad. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Itong panahon di na uso ang mag-backslide. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay talunan na. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Kalakasan sa presensya niya. Tayo ay katulad ng mga agila at alam natin na isa sa mga nuggets na atin lately na nirelease, the nuggets of Revelation, ay for one to arise as an eagle saints, he needs to master the technology of waiting upon the Lord. Ayan. Kaya nga, ang mga naghihintay sa Panginoon ay katulad ng mga agila at marunong magbabad sa presensya ng Diyos at laging naghihintay sa Panginoon ay mayroong kalakasan at katulad ng mga agila, sila ay nagtatagumpay sa lahat ng mga sitwasyon, sa lahat ng bagyo ng buhay. Ito ay kanilang nalalagpasan. Kaya naman purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan, isang God-given song na talaga naman na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang body of Christ, sapagkat nakita natin very inspiring at sabi nga ng awitin, ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Walang magba-backslide, mga kasamba Pilipinas, sapagkat ito ang panahon ng tuloy-tuloy na pag-journey towards our glorious destiny. Because those who are journeying,
towards the glorious destiny are those who are going to see with clarity. Magkakaroon ng malinaw na mga kapahayagan, mga karanasan, mga bagay na isinasagawa ng Panginoon. Ito'y mahahalata, ito'y makikita, at ito ay lalo magkakaroon ng linaw na tunay nga ng kanyang simbahan, ang kanyang mga anak ay mga baga ay company of overcomers. We are more than conquerors. Kaya naman alam natin na patuloy na lumalakas ang kanyang simbahan because ang sabi ng Panginoon, I will build my church. And the church of Christ is every part of the church of Christ, the body of Christ, is being stirred up, is being activated to its fullest capacity of strength. Katulad ng sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Ayan. Amen and amen. So, ayan, katulad ng mga Agila, it's a very well-known praise song. Tagalog praise song. And speaking of, it's an original composition of Dad Elmer during the 90s to pa, no? 90s. Oh, yes. Nung inyo pong 90s. nagawa ito. And tonight is a special night because we are going to release one new song from another composer. Yes. But this composer, kung hindi nyo naman siya nakikilala sa mukha o sa pangalan, I believe his songs are songs that you have already heard somehow. Yes. Kasi isa sa mga awitin niya ay kasama sa anong bang album yun pa? Yung Ang Galaw ng Diyos, no? Oh. Ang title Sama. noon ay Pag-aapoy. And another song is Tayo'y Pinag-isa. Itong song na ito Doon. ay palaging pinapakanta sa mga, of course, in our family, in our Yan, online. kasama yan, anak, sa album ng Tibok ng Puso. Which one? Yung Tayo Pinag-isa. Hindi po. Ano yun? Ang Galaw ng Diyos. Ang Galaw ng Diyos. Yes. Correct. Sa Tibok ng Puso, Kasama yung Kay Sarap ng Feeling. Those are some of his Ayan, songs. Sa Samba Pilipinas, yung Samba Lang ng Samba. Ayan. Ayan. But Kaya- maraming may paborito nun especially nung Samba Lang ng Samba ay paborito kinakanta sa Bulacan ngayon. And those are only few of his songs kasi like Papa, talagang mabilis siya makakompose ng mga awitin. So abangan po ninyo another beautiful worship song ang aawitin niya mismo sa atin Yes. ngayong gabing ito. Amen. Alright? Excited ba kayo? Hulaan niyo. Hindi. For sure. Alam Kaya na nga anak, tayo ay inspired ng isa sa mga events na isasagawa natin dito sa Samba, Pilipinas, itong himigsikan. Because we are going to use the cutting edge of God-given songs para ma-share, makasigaw at mahipa ng trumpeta because our God-given songs, alam naman natin, ito ay naglalaman ng mga letra na napapanahon. Ito ay merong mga, of course, may pahid ng basbas ng banal na spirito na kung saan ay ito ang mga dinadaanan natin, mga bagay na ating nakikita na mga pangitain, mga patungkol sa ating bayan. At marami pang mga bagay-bagay na may kinalaman sa galaw ng Diyos na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Amen and amen. But before we move on and call our guest for tonight, aawit muna sa atin si Yuan ng kanyang prepare na song for us. Yes. Ang song na ito, ang title nito ay Nauuhaw. Ka naming hinahanap,
Sa presensya kami lumulubog, nararanasan patuloy mong paghubog. Sa iyong habag kami nabubusog. Amen, amen at amen mga kasamba Pilipinas. Ang Diyos ang siyang nagbibuild, ang Diyos ang siyang gumagawa ng ating bayang Pilipinas. We are continuously being built by the movings of God in our beloved nation na kung saan ay isang matibay na bansa at nauuhaw tayo sa henerasyon na lumilitaw. May bagong henerasyon, mga susunod na henerasyon ay patuloy na sila ay lubos na pinagpala sapagkat meron na silang sinusundan. Yung mga gumalaw sa galaw na ito ng Diyos ay nakita natin na talaga naman nailakad nila, nagkaroon ng imprenta
ang mga pag-aaray sa katwiran at talaga nakita natin na mayroong mga peculiarities na masusumpungan na nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Kaya napakagandang awitin, isang God-given song na ginamit sa ika-3 anibersaryo ng pambansang ayuno na patuloy nating ina-articulate, pinaparaan dito sa ating programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas because we believe that articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Napakahalaga ng articulation and ang mga God-given song ay alam natin na ito ay bahagi ng artikulasyon na ating pinaparaan at ine-air para patuloy na magkaroon ng realidad at manifestasyon sa ating kapanahunan dito sa ating bayang Pilipinas. Anak, marami tayong papakita mamaya. Papakita natin some of yung mga highlights ng nagdaang convention natin sa Samba Pilipinas. Papakita rin natin ang video clip ng Sodso Cafe. Yun. Na talaga naman nagkakaroon ng patuloy na improvement ang ating Sodso Educational Consultancy. At ito ngayon ay ang ating opisina diyan sa lugar ng Dasmariñas ay nagkakaroon ng improvements at nagkakaroon ng progresyon, nagkakaroon ng upgrading at maraming mga bagay na idinaragdag ang Panginoon. Share natin sa kanila yan mamaya, anak. At of course, bago yan ay pararaanin natin, anak. Yes. Alright. And of course, ayan yan, Sodso Consultancy, Educational Consultancy Services ay may cafe na din. Sodso Cafe. And you can visit our place dyan sa Dasmariñas City, Cavite. So, yun po ay matatagpuan nyo dyan. Yes po, Lord, sabi ni Pastor Tay Elnar, blessed and great day po that Bishop Elnar, Mama Inyalu, tayo mga Ate Mike, Ate Yuan, Kuya Cody, and to all Katipanero, sabi ni Steph Joy. Yan po, nakikita nyo sa inyong mga screens ang Sodso Cafe. And study work. Ayan, Study Work Hub. At pwede po kayong magtrabaho dyan sa mga may online jobs ay mga work from home, pwedeng to create another place and atmosphere. Punta kayo dyan, pwede kayo magtrabaho dyan. And for those students na gumagawa ng kanilang mga kailangan gawin, ay pwede po dyan. It's a cozy place that you can visit. And panlaban talaga ang kape natin dyan sa Sodso. Saka anak, siyempre, nagkakaroon niya ng yung educational consultant. Of course, that's the main po. Yung for those of you who would want to study and work abroad, yan ang place na pwede nyong i-visit for you to inquire and to know more about the details of how the process goes sa pag-study and work abroad. Alright? So yan, Sodso Educational Consultancy Services. Alright. And for tonight, gaya ng sabi ko kanina, tatawagin na natin, no? Pero of course ay para malaman din natin the story behind this song kasi napakaganda nito nung una kong marinig ito na kinakanta doon sa ating Sunday gathering. Sabi ko, ganda talaga nung kanta na yun. Hindi lang siya of course catchy kasi mga traditional way of us knowing that a song is a hit song. Parang gano'n, no? Pa sa outside, Yes, no? Pag catchy yan, madaling tandaan at talaga nagkakaroon ka ng last song syndrome or tawagin nila LSS. Ayan, isa ito. Nakaanak ito preceding word ang align nito Align nito sa preceding word na ang mga nangyayari, mga the now word, the now move of God. Align nito of course sa mamaya malaman natin ang kwento nito, anak. Yes, all right. So siya ay pupunta na sa alright, itutok mo muna sa akin yung camera, ate. Ayan, di ba? Ayan. Alright, para makapunta na ating visit. Pwede na po kayong pumunta? Okay. Ayan, di ba? Yan ang maganda pag may studio ka. Hindi katulad doon sa dating studio natin na pag tinawag talagang naka-ano talaga, no? Naka-tawag doon? Tinatakpan ng kamay. Merong kartulina, anak, na tinatakpan. Tinatakpan ng kamay. Of course,
At hinihintay lang natin. Okay na. Okay, pakita na natin of course our guest for tonight. He's not a guest because he's a family to us. Ang pangalan po niya, kung napansin nyo na sa ilan sa mga awitin na nakalagay naman doon, si Tito Raymond Dampitan. Ayan. Welcome, Tito Raymond, to our program for tonight. Mag-hi naman po kayo sa ating mga listeners. Magandang hapon po. Blessed day po sa atin sa Samba Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Samba Pilipinas. Ayan, talaga naman pang DJ ang dating, mga kasamba Pilipinas. And of course, gusto nating malaman bago niya awitin sa atin itong pinangako namin po sa inyo na magre-release tayo ng mga God-given songs na aming i-share sa inyo na talaga naman hitik na hitik sa mga prinsipyo, and of course sa alignment, and of course sa pahid, kasi nga ay tinatawag natin itong God-given song kasi kalimihan dito ay nabubuo sa mga panahon ng inner chamber experiences sa mga time in the secret place. Kaya so nating malaman kay Brother Raymond itong aawitin natin, ano yung title nito at paano ba ito pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Ayan, sabihin natin sa ating mga kasamba Pilipinas. Amen po. Bali, nais ko lang pong i-testify po yung pinagmulan po nung songs. It's true yung sa pakikinig po lagi ng mga Word of God, lalo na po yung laging mga sinishare sa amin ni Dad Elmer na kinakailangan talaga magkaroon ng intimacy through worship. At nakita ko talaga doon is yung true worship talaga is life of Christ talaga, yung intimacy talaga sa Diyos. At mangyayari lamang po yun through pagbibigay po ng buhay. Yung po sabi nga po, yung offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. At yun po ang siyang tunay talaga na pagsamba natin sa ating Diyos. Maliban na gawin natin yung pag-o-offer ng life, pag-o-offer ng body, pag-o-offer ng sarili natin, ay hindi po talaga magiging tunay yung ating pagsamba. Kaya nga nung mga time na yon, habang ako po ay nananalangin sa akin pong mga panalangin sa Panginoon, sa aking mga pag-worship, through songs, ay binigay po ni Lord yung awitin ng yun nga yung sa katawang ito, maluwalhati ka. Yun po yung title po ng songs. Kaya nga, anak, di ba, parang talagang makita natin yung alignment doon sa sinabi na aklat ng Roma na I urge you, brethren, to offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God. Na katulad ng sinabi mo na true worship is far more than singing songs. True worship is manifesting the life of Christ through our bodily forms. So parang gano'n na narinig yes ko. po, opo. Ganun po. Alright. Ayan, nagbabalik na ako. Balik. Of course, ayun nga po, kasi nga, very inspired tayo sa nangyaring celebration ng birthday ni Daddy Elmer. Kaya yung mga, kasi po, alam nyo, sa church family namin, talagang halos lahat ay nakakapag-compose ng awitin. Amen. Kasi nanggaling po yun sa aming, of course, si Daddy Elmer, binihiyaan ni Lord ng capacity to write songs, mga God-given songs, binibigyan siya ni Lord. Ayan. At yun ay dumadaloy sa bawat isa. Ayan. At isa si Tito Raymond doon. Sabi nga, nabanggit ni Papa before, na alam mo yan si Raymond, nakita niya sa akin, si Raymond talaga pag nagkausap kami niyan, pagkatapos namin mag-usap, may kanta na siya kaagad na about sa pinag-usapan namin. So, narinig natin ang istorya ng awitin na ito. At of course, hindi, mas maganda magkakaroon ng kulay kapag ito ay maririnig natin na aawitin niya sa atin for tonight. So, Oo nga, anak, mabanggit ko lang na itong ang awiting ito ay inawit na ng isang gathering sa Cavite na kung saan 70 pastors ng Church of the Nazarene ay
isa sa mga inawit nila itong God-given song na ito. Kaya napaka-importante na ito ay at least ay mai-release na natin. At least dito man lang sa ating live session ng Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas at eventually mai-record ito, anak. Yes po. Actually, nasimulan ko na po ito. Halos kompleto na yung nito, yung recording ng mga instrumento. So, abangan na lang natin ang release nito. Pero mas maganda nga, i-release natin tonight. Alright? So, Tito Raymond Dampitan will sing to us this song. Ano po ang title nito, Tito? Sa katawang ito, maluwalhati. Ayan. Alright, let's go. Panginoon, sa iyong habang aking inaalay, aking katawan, na isang buhay, banal at kalugod-lugod, maging karapat-dapat ang aking pagsamba. Sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking isipin, sa'yo manggagaling, sa aking sasabihin, magmumula sa'yo. Sa katawang ito, malwalhati ka. Panginoon, sa iyong habang aking inaalay ang aking katawan, na isang buhay, banal at kalugod-lugod, maging karapat-dapat ang aking pagsamba. Sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking isipin, sa'yo manggagaling, sa aking sasabihin, magmumula sa'yo. Sa katawang ito, malwalhati ka. Sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking isipin, sa'yo manggagaling, sa aking sasabihin, magmumula sa'yo. Sa katawang ito, malwalhati ka. Alright, tonight, andyan naman po yung lyrics. You can worship with us tonight. Sa aking isipin, sa'yo manggagaling, sa aking sasabihin, magmumula sa'yo. Sa katawang ito, malwalhati ka. Katawang ito, malwalhati ka. Sa katawang ito, malwalhati ka. Okay, we're gonna sing this song once again from the top. So, pwede niyo po kami sabayan. Nandiyan yung lyrics natin sa screen. So, let's sing this song once again. Panginoon, sa iyong habang aking inaalay ang aking katawan, na isang buhay, banal at kalugod-lugod, maging karapat-dapat ang aking pagsamba. Sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking isipin,
Panginoon, sa iyong hambang aking inaalay ang aking katawan na isang buhay, banal at kalugod-lugod, maging karapat-dapat ang aking pagsamba. Sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking isipin, sa'yo magagaling, sa aking sasabihin, magmumula sa'yo. Sa katawang ito, malwalhati ka, sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking isipin, sa'yo manggagaling, sa aking sasabihin, magmumula sa'yo. Sa katawang ito, malwalhati ka, sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking isipin, sa'yo manggagaling, sa aking sasabihin, magmumula sa'yo. Sa katawang ito, malwalhati ka, sa katawang ito, malwalhati ka, sa katawang ito, malwalhati ka. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon sa napakagandang God-given song na ito, na tunay nga na naglalarawan ng isang tunay na mananamba. Sapagkat ang isang tunay na mananamba ay minamanifesto ang buhay ni Kristo sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanyang sasabihin, sa lahat ng kanyang iisipin. Ang buong katawan niya ay inihandog niya sa Panginoon, katulad ng sinabi na aklat ng Roma. Kaya nga mga minamahal, ito yung panahon na hindi lamang sa pag-awit tayo magaling, hindi lamang sa praise and worship, hindi lamang sa talunan, hindi lamang sa mga sigawan, hindi lamang sa mga sayawan. At pagkatapos noon ay makikita natin na defiled ang katawan, na bahagi ng katawan ni Kristo, na kung saan ay nahuhulog sa mga kasalanan, nahuhulog sa mga lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. This is high time. This is a Kairos moment for the true worshipers to arise, to showcase sa kanilang katawan, katulad ng title ng awitin na ito, sa katawang ito, malwalhati ka. Hindi tayo deceive, na kung saan ay we are not, those who love the Lord are those who are obeying the Lord. Mga kasamba Pilipinas, ito ang teknolohiya meron sa ating bayan. Ang ating cutting edge, mga kasamba Pilipinas, ay ang sandata ng tunay na pagsamba. Because true worship is a powerful spiritual weapon for manifestation. The manifestation of the life of Christ. Itong mga tunay na mananamba ay talagang basag sa presensya ng Diyos. Ito ay mga talagang maraming panahon na ginugugol sa secret place, sa inner chamber, na kung saan ay nagkakaroon ng purging, nagkakaroon ng pagbaba ng apoy ng banal na spirito upang tupukin ang lahat ng gawa na mga disalign, things that are not aligned according sa mga bagay na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Each and every true worshiper will rise with the fire of the Holy Spirit, sapagkat alam natin, isa sa mga glorious words spoken of our nation is that we are the burning bush of Asia. Hayaan natin, mga kasamba Pilipinas,
na mag-apoy at magliyab ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng apoy ng galaw ng Diyos na buhay. Amen! Amen at amen. Marami nagko-comment dito ha. Tignan natin yung mga comments nila. Ayan si Tipana, no? A great day po, samba, mga kasamba, sabi niya. And of course, yung mga nagko-comment about the song. Ayan, wow, power, one of my favorite composer of God given songs, Brother Raymond Dampitan, sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla. Ayan po. And wow, power na power po, sabi naman ni Steph Joy. Wow, amen and power po, sabi ni Pastor Tay Elnar. Si Sodso Cafe, Study and Co-working Hub ay nag-comment din. Thank you po, Lord. Power po, salamat po, Lord, sabi ni Eileen Manalo. Thank you po, Lord, sa katawang ito, malwalhati ka, sabi ni Deborah Dampitan. Amen, Lord, sabi ni Ate Tess Menyorca. Si Eileen Manalo naman, salamat, Lord, for the songs from the throne. Thank you, Lord. Yes, Lord, sabi ni Pastora Nay Malu Magpantay. Si Ate Maylin Kim, amen po, thank you, Lord, for the songs from the throne. Maging karapat dapat sa pagsamba, sabi ni Eileen Manalo. And si Steph Joy naman, sa aking gagawin, makita ka sa akin, sa aking iisipin sa iyo, manggagaling. Sa aking sasabihin, magmumula sa iyo. Sa katawang ito, malwalhati ka. That's the lyrics of the chorus of this song. Malwalhati ka po, Lord, sabi ni Eileen Manalo. Si Leonie Gula, sa katawang ito, malwalhati ka. Yes po, Lord, sabi ni Pastor Tay Elnar. Thank you po, Lord, sabi naman ni Steph May at si Eileen, ganun din. Yes, Lord. Yes po, Lord, sa katawang ito, malwalhati ka, sabi ni Aris Caranto. Amen po. Thank you po, Lord, sabi ni Kuya Arnold Belina. At si Krisha Bustamante Magpantay. Grabe, thank you po, Lord, for another great song. Sa aking gagawin, makita ka sa akin. Yes, Lord. Amen po, sabi ni Deborah at ni Ate Tess Menyorca. Those are the comments that we got. Amen. Napakagandang mga articulation na ating pinaparaan dito, yung inyong mga comments ay ina-articulate natin sapagkat lagi tayo naniniwala na articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. At alam natin na ang ating kapatid na ito, si Bro Raymond, ito ay baga dumaan sa mga sitwasyon na kung saan ay ito ay mga bagay na talagang hindi kalugod-lugod, siya ay parang nag-Jonah at sa kanyang testimony. Pero salamat sa Panginoon na ang panahong ito na kung saan ay tinatawag ng Diyos sa mga tunay na mananamba, isa siya sa mga natawag ng Panginoon at siya ngayon ay patuloy na inaapuyan ng banal na spirito at kaya naman siya ay muling nakabangon at siya ay patuloy na nagra-rise up. At kaya nga ang mga God-given song na dumadaan sa kanya ay punong-puno ng buhay. Hindi ito basta lamang inisip at ginamit ang talento, kundi ito ay mga karanasang buhay na kanyang naunawaan sa realm ng spirit at kanyang nasundan sa mga pangyayari na progresyon ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. If we are being raised to be the true worshipers of the Lord, righteousness is rising in our beloved nation, mga kasamba Pilipinas. Kaya naman alam natin, sabi ng banal na kasulatan, righteousness exalts a nation. Ang bayang Pilipinas ay patuloy na umaangat at hindi ito dahil sa mga politiko, dahil sa anumang mga bagay na gawa ng tao, kundi sabi nga na inawit kanina ni Yuan na ang Diyos ang may likha ng bayang matatag na pinatatatag sa prinsipyo ng salita ng ating Panginoon dahil sa daloy ng galaw ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Amen and amen. And of course, Tito Raymond, any encouragement, words of encouragement for our listeners tonight na nakaka-relate sa inyong somehow to your testimony, pwede po kayong magsabi ng inyong encouragement to them. Yun po, bali ang maiiwan ko lang po, patuloy lamang po tayo sa Lord sa lahat ng ating mga ginagawa. Maliit na bagay na ating pong ginagawa, gawin natin para sa Panginoon. At talagang babad tayo lagi sa
sa presensya ng Diyos. Yun po ang kinakailangan natin. Offer our bodies, yun nga po yung sa Romans chapter 12, na ibigay natin talaga yung ating sarili, yung ating buhay, yung buong buhay natin. Wala na tayo talagang ititira. Dito po sa amin sa cohabitation, talagang bigayan na ng buhay. Yun po talagang labanan po dito. Kaya sa atin po, sa mga listeners po, sa mga nakikinig, yun po ang siyang aking may iwang encouragement po sa bawat isa. Wala na pong bibitaw. Talagang tuloy-tuloy po tayo sa Panginoon. Yun po. Amen, anak. Mismo sa katawang ito, maluwalhati ka. Amen and amen. And of course, we were blessed for the song that we have released for tonight. Abangan ninyo ang ilan pa sa mga God-given songs na i-release namin in the coming Fridays that we are going to have. But for tonight, yan ang iniwan sa atin ni Tito Raymond, sa katawang ito, maluwalhati Anak, ka. pwede nilang gamitin ito sa kanilang mga Yes, of course. mga times of praise and worship, personal devotion, ay pwede nyo po mabalikan yan. Kaya po dito sa ating live session, ay yan po ay makikita nyo for the whole month. Kasi ang FBI 30 days. Oo, 30 days na lamang. Pero ang ginagawa po natin, ina-upload po natin ito sa ating YouTube channel ng Samba Pilipinas para anytime na maalala ninyo, paalala ng Diyos sa inyo na merong awitin na inyo narinig, na pinagpala kayo at gusto ninyong ito ay ialay sa Panginoon sa inyong mga panahon ng panalangin, devotion at praise and worship, ay pwede po ninyo itong magamit. Ayan. But of course, we are going to record this song ASAP. So you're going to be able to stream to this song on Spotify, Apple Music, and all musical platforms available. For tonight, that's it. Sa katawang Amen. ito, maluwalhati ka. Amazing song that was given by the Lord. It's already 7 p.m. for tonight. And any last words pa before we go? Alright, so meron pa sana tayong isang song, Pero anyway, paraanin na lang natin ito sa susunod. At ayan, hello kay Reverend Tyree Beha ng Bukidnon. Hello, Tyree. Hello po sa inyo. And of course, paraanin natin, anak, yung maliit na siguro portion ng highlight ng ating nagdaang Samba Pilipinas team Yan. sa convention. Mapapakita yan. At mamaya ay pakita rin natin yung mga businesses natin, mga godly businesses na kung saan ay patuloy na bunga ng mga godly financiers na Yes. nagpipinance sa galaw ng Diyos. Correct. Alright. As you can see in our screen right now, yan po ang ilan sa aming mga God-given businesses. Tinatawag namin mga godly businesses ng aming church family. Ayan, isa-isahin ni Ate Ina yan. CU, MDW, Mash Bowls. What else? Hindi ko nakita. Yuan? Ikaw, Yuan? Yan, Basilea Gadgets. Sige. And Divinely Done Coffee. What else? Sodso, Educational Consultancy Services. Pares. Cohabs Ice Cream. Yan. Tipanan. O yan, may bagong pasok ha. Yan ang bagong pasok na business ng ating family. Tipanan, ayan po ay located sa Indang, Cavite. Pwede kayong mag-visit dyan. It's a cafe, pero hindi lang siya normal na cafe. It's a cafe with a substance. Tipanan. Okay. And also our highlight videos ng nakaraan nating convention. Church convention and yun. Ayan oh. Oh, kitang-kita nyo na. Building Our Legacy. Yan. So yun po ilan sa mga highlights, of course. At we would like to thank, of course, the one who edited and created this video, si Lizelle. Ang gumawa po niyan, isang napakagandang highlight video ng aming nakaraang church convention. Yan naman po ay mapapanood ninyo sa Facebook pages po namin kasi shinare po namin yan. And si Samba Pilipinas page nandun din po. Sa YouTube ba yan pa? Wala pa po, ano? Nandun na rin po sa YouTube. Nasa YouTube na rin po yan. Samba Pilipinas channel on YouTube. So yan po ang mga highlights natin. Medyo mahaba-haba po yan. But for tonight, we would like to thank everybody who joined us. Continue to support our ministry, Samba Pilipinas Ministries. And nakapost din kanina ang ating GCash QR code for those of you who would like to support our ministry, Samba Pilipinas. Any last words pa? Din natin yung ating
recording ng nakaraang celebration. Nakadalawa na tayo na na-release. At ito ay merong kwento, no, stories of our God-given song. 10 awit yan, anak eh. Yes po. Meron na tayong dalawa. Tibok ng Puso and Sa Presensya Mo, those are the songs that were released already. Abangan po ninyo yung 8 pa na i-release natin na live recording during the celebration of our Dad Elmer's 60th birthday. Alright. Ay, may mga umahabol pa. Amen. Salamat po sa Samba Pilipinas. Thank you so much po, Lord, for the life of our Papa Raymond. Sabi ni Deborah Dampitan. Amen. Amen po. Thank you po, Bago Lord. natin makalimutan uli, anak, birthday ni Arco Ayun, Boy. tomorrow. Tomorrow. ang February celebration. 14, Happy Valentine's, Happy Hearts Day, Happy Arcos Day tomorrow. Invitation, ano? Opo, at pagod na ako kakaano ng mga pabitin niya. Papatulong ako kay Tito Raymond tomorrow na ilagay. Marami siyang mga palaro tomorrow, so excited na mga atin tomorrow. Ate Yuan, any last words for tonight? Thank you po for joining us this Friday evening po. See you all po next week. See you all next week. Maraming salamat. Isang sigaw bago kami muwi. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody. Thank you, Tito Ray.